Paano pinasuko ni Cuadro Alas General Casimero ang buong bansang Afrika nang wasakin nito ang pinakamagagaling na boksingero nila? Kaya ang ating bida ay hinangaan talaga at naka-score pa sa napakagandang si Ivana. Kiss love ng iyong mata, ngitit tawa na kay ganda, ang boses mo na kay lambing, nakakakilig na walang hambing. Sarap. Sarap. Ang pinakahuling nakalaban ni Casimero na isang Aprikano ay si Filipos Ngitumba. Siya ang pinakamahusay na boksingero ngayon sa Super Bantamweight Division ng bansang Namibia, kontinente ng Afrika. At alam nyo ba na first round knockout ang inabot ni Yokinori Ogoni, ang isa sa nagpahirap kay Casimero sa Aprikanong ito. Ngitumba 1ラウンドで日本の小国を沈めました。完勝負に強いNgitumba、右左、ちょっとこれは良くないですね。反撃しない方が良いとは思うんですが、打ち合うか、また左をもらった。どうだ、攻めてくる。ロープを背負います。危険な戦い、自ら足を決め直したが、左のフック止めました。 Pero si Filipos Ngitumba na superstar ng Afrika ay binugbog at pinatumba ng ating bida. Paano? Isang halimaw na boksingerong kampyon na pinakamalakas sa bansang Afrika, superstar kung ituring at bayani nila. May hawak ng world record na pinakamabilis na tinapos ang kalaban sa pinakaunang suntok lang na kanyang pinakawalan. Round 1, 11 seconds KO. Iyak ang pamilya at wasak ang pangarap niya na makalaban sina Uya pagkatapos brutal na makatikim ng pagkatalo sa loob lamang ng 3 round kay Cuadro Alas General Casimero. Araw ng Sabado, November 30, taong 2019, dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas General Casimero sa Utilita Arena, Birmingham, United Kingdom para harapin ang kampyon ng WBO Bantamweight Division, ang kinatatakutan na si Zolani Tete. Isa itong superstar na boksingero pagdating sa bansa nila at ito yung kinatatakutang halimaw ng South Africa. Animoy isang presidente pag sinasalubong ang boksingerong ito. Literal na bayani ang turing sa kanya ng mga tao. Bato-bato ang katawan na parang hinulma para maging pinakamagaling na boksingero ang Aprikanong ito. At ito daw yung boksingero na kamag-anak ni Taguro. Bago niya harapin si Cuadro Alas General Casimero, siya ay may 12 winning streak laban sa mga dekalibreng boksingero at karamihan sa kanyang mga nakalaban ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Ibig sabihin lang nito ay napakahusay at halimaw talaga si Zolani Tete pagdating sa ibabaw ng lona. Sa katunayan, ito ang may hawak ng world record na pinakamabilis na knockout win. Pinatulog ang kalaban sa loob lamang ng 11 segundo sa first round lamang ng kanilang laban. 11 seconds, mga kaibigan. Here to lay down something of a statement. He wants a unification battle against the Belfast hero Ryan Burnett, trained by Adam Booth. He is, in a lot of people's eyes, currently the world #1, Tete, but he's also been one of the great avoided fighters. I think very much so, John. An avoided man indeed. Oh, that's the reason why. Goodness me, first punch in the fight, and it's all over, he's not even conscious. The fight is all over with the first punch of the fight. Ganito kabilis tinapos ni Zolani Tete ang kanyang nakalaban na si Siboney Goya, isa rin kinatatakutang boksingero ng South Africa. And there he was there, whipped that shot in. There you go, got you. Looked like he was trying to land a shot of his own. Ganito kalakas si Zolani Tete na araw-araw nag-gym. Halos mahimatay ang kalaban at di makahinga na kinailangan pa ng oxygen. Kaya naman sa kumpiyansa ng Aprikano ay madali na lamang daw niyang tatalunin si Cuadro Alas General Casimero at parang salamin na babasagin niya ito. Business at hand is John Real Casimero. The last time he was in the UK,
He beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? Walang break. Iniisip agad niya ang laban nila ni Naoya Inoue na kung saan ito pala ay nakakasana, kailangan na lamang niyang talunin si Cuadro Alas na ating bida. Once again, after this fight, he'll give him the chance to unify again against maybe the IBF and WBO champion Inoue. Mahaba ang galamay at matangkad na boksingero. Ito yung katangian ng halimaw na Afrikanong boksingero. Ngunit nangako naman ng isang magandang laban si Cuadro Alas, Janrel Casimero. Hindi ko masasabi na may He cannot promise that he will be better than Manny, but he can promise that he will do his best and try to win this fight. Nag-umpisa na ang kanilang laban at kitang-kita ang bato-batong katawan at napakatangkad ng Afrikanong kalaban. Underdog na pala dito ang ating kababayan. Maingat ang dalawang boksingero. Hirap naman si Cuadro Alas na pasukin ng Afrikanong boksingero dahil sa tangkad at haba ng kamay nito. Tete had one win, which came in 11 seconds, the quickest ever in a world title fight. It's not that, I suspect that might never be broken. Binabasa pa ni Janrel Casimero ang mga galaw ni Tete at ito ay kanyang pinag-aaralan ng gusto. Todo payo naman ng taktika ang trainer ng Afrikano. Pagmasdan nyo pong mabuti ang galaw nitong si Tete. Yuyuko siya ng gusto para maiwasan ang malakas na suntok ni Casimero. Round 2, sinusubukan ni Zulane Tete na kontrolin ang laban sa pagbabato ng mahabang jab kay Cuadro Alas Janrel Casimero. Pero sadyang mabilis si Casimero at naiiwasan niya ito. Parang leon naman si Janrel Casimero na nakaabang lang sa pagkakamali ng kalaban. Nagbabato rin ito ng jab upang matansya ang distansya ng kalaban. Todo motivate naman ang corner ni Tete at plano talaga nila na tapusin na si Casimero sa round 3. Round number 3, mababaliktad ang kanilang plano dahil dito natatapusin ni Cuadro Alas Janrel Casimero ang kinatatakutang halimaw na boksingerong Afrikano. Ekaterinburg in Russia last October. Naalala ni Janrel Casimero ang galaw ni Zulane Tete nung round 1 nang yumuko siya ng gusto para iwasan ang suntok ni Casimero. Sa isang pagkakamali lang ni Zulane Tete, kumagat siya sa fake na suntok ni Janrel Casimero kaya siya ay napayuko, pero di niya nagawang iwasan ang totoong suntok na tatama sa kanyang bungo. He stepped around and the left foot's gone outside of the right foot of the southpaw. Right on the tempo. Right on the tempo. Right shoulder, right shoulder, right on the tempo. He does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumped in with a body shot, which initially I thought was what had done it. And then Dalawang beses na tamaan ang kanyang ulo na naging dahilan ng pagkaalog nito, kaya siya ay nahilo. Bumagsak siya at binilangan ng referee at halatang halata na hilong-hilo ito sa lakas ng suntok ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Ito na ang tamang pagkakataon para kay Casimero na nagmistulang leon. Nila pa ang halimaw na superstar ng Afrika. Wala itong nagawa sa bangis ni Cuadro Alas na ating bida. Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero. Sunod-sunod na suntok ang muling nagpabagsak sa kanya na parang Superman sa ibabaw ng lona. Sinubukan niyang tumayo at lumaban pa pero parusang bugbog lang ang inabot niya kaya itinigil na ng referee ang laban nila. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zulane Tete stopped by Janrel Casimero. Tiningnan ng doktor ang Afrikanong boksingero at dito nila nalaman na di pala nito alam na tapos na ang laban. Iyak ang kanyang pamilya
at ang lahat ng kanyang kababayan na nakasuporta sa Afrika na nanunood ng laban niya. Nawala ito sa sarili dahil sa sobrang hilo sa lakas ng mga natamo niyang suntok mula kay Cuadro Alas Janriel Casimero. Dito naging bagong kampyon ng WBO Bantamweight Division si Janriel Casimero. Naging 3 Division World Champion ng mga Pilipino at nagbigay ng karangalan sa bawat isang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ang kwento ng paghanga at pag-ibig ni Cuadro Alas Janriel Casimero sa isang napakagandang diwata at modelo na si Ivana Alawi at kung paano niya tinupad ang kanyang pangakong halik sa diwata nang siya ay manalo at nagwagi ng isang 3-round TKO laban sa batu-batong undefeated na Afrikanong boksingero. Muling tumibok ang natutulog na puso lalo na ngayon na single na po ulit ang ating pambato. At ano ang mensahe ng dalaga na si Ivana Alawi sa nasaktang puso ng ating bida? Iyan ang ating pag-uusapan. Mula pa sa umpisa ay nasakta na at nabigo at tila ba na pagkaisahan na ng mundo ang isang boksingero na si Cuadro Alas Janriel Casimero. Lagi na lamang nabibigo lalo na sa pag-ibig at dumagdag pa dito ang mga tao na pilit siyang hinihila pababa, ginagawa ng kwentong masama upang siya ay tuluyang mawasak at masira. At sa kabila ng lahat ng ito ay lumalaban pa rin po si Janriel Casimero. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang ating bida at ang kanyang hinangaan na napakagandang diwata na si Ivana ay may mensahe pa sa kanya. Alam mo, iniwan na kayo, mag-move on na kayo. Ang dami, huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Move on. There are a lot of fish in the sea. Depende, kung yun nga yung mga tipo ko nasa'yo, pwede, diba? Ikaw ang mag-DM sa akin, hindi ako mag-DM sa'yo. At alam nyo po ba mga kaibigan na may pangako pa po ang ating bida sa napakagandang dalaga bago ang kanyang laban sa isang undefeated na boksingero ng bansang Afrika na ikikiss niya daw si Miss Ivana pag siya ang nanalo at nagwagi sa laban nila. Alam natin na type mo si Lovey po at saka si Ivana Alawi. Sino mas gusto mong maging leading lady sa kanilang dalawa? Si Ivana. Ivana? Ano, gusto mo pa rin ba siya makiss pag nanalo ka? Oo, gusto ko na makiss siya. Yawang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Yawang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Sarap. Sarap. Sana marinig niya to, sana ma-share na. Okay. Kilig na kilig naman po ang dalaga dahil sa mga sinabing ito ni Janriel Casimero na ating bida at mukhang may pag-asa talaga ang ating pambato sa puso ni Ivana. Ay naku. Pag naging kami nga, isasabihin ko sa inyo. Nayakan, ilang na maganda, lalapit sa mundo. Araw ng Sabado, September 26 taong 2020 sa Mohegan Sun Casino and Casbah, Connecticut, USA. Naglaban si Cuadro Alas Janriel Casimero kontra sa undefeated na boksingero ng Afrika na si Babyface Terminator Duke Maika. Sa unang round, naging matigas talaga at malabaka lang pa nga ni Janriel Casimero. Gusto niya talagang patunayan kay Ivana Alawi na kaya niyang manalo at wala siyang sinayang na oras at binugbog niya ng husto ang boksingerong Aprikano. Sa pag-uumpisa ng round 2, kinakapos na agad ng hininga ang Terminator dahil siguro sa lakas ng pinapakawalan ng mga suntok ni Cuadro Alas na Predator. Puro power shot naman agad ang pinapakawalan ng suntok ng ating pambato at baliwala sa kanya ang lakas na mga kamao ng Terminator hanggang sa may isang napakalakas na suntok na galing kay Casimero na nagpabagsak sa Terminator. Tumayo ito at lumaban pa pero halatang halata na hilong-hilo na siya. Parang naging halimaw naman si Cuadro Alas na nagpakawala ng kaliwat kanang power shot. Walang nagawa ang Terminator na kalaban sa tindi ng mga suntok na pinapakawala ng ating kababayan.
lumabas na lang ang dila nito at tumirik ang mata sa sakit ng natamo niya sa ating bida. Hilong-hilo si Maika at di na niya alam ang nangyayari sa kanya. Sa round number 3, dito natatapusin at ite-terminate ni Cuadro Alas ang Terminator na kalaban. May bakal na panga at pangangatawan. Walang nagawa at wasak sa aserong kamao ng ating kababayan. Kaya sinuri ng doktor kung okay pa ba ang kanyang kalagayan. Sa sobrang hilo ay 10-10 na pala ang paningin nito. Kaya nandilat na ang mata ng referee sa Terminator na kalaban. Tuloy pa rin ang kanilang laban at parang naging halimaw ulit si Casimero sa pagpapakawala ng malalakas na kamao hanggang sa itinigil na ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang depensahan ng Aprikano ang kanyang sarili sa laban at dineklarang panalo ang ating kababayan. Dahil sa panalong ito ni Jandril Casimero ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang matupad ang kanyang pangako. Isang napakatamis na halik sa kanyang hinahangaang modelo, ang napakagandang diwata na si Miss Ivana Alawi ang muling pumawi sa nasaktang puso ng ating pambato. Kiss love ng iyong mata, ngitit tawa na kay ganda, ang boses mo. Kung talagang sila ang nakatadhana sa isa't isa ay di natin ito mapipigilan. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.